Pumunta tayo doon sa gusto kong ipakita talaga sa inyo. What triggered itong nangyari kay Inday Sara? Ito yung ayaw nila na ipakita ha. Ito yung ayaw nila na ipakita kay ano. Eto, yan na. Ito yung ayaw nilang ipakita sa atin. Kaya hindi nila inupo si Zuleika Lopez. Ito yung ayaw nilang mabuksan. Ito yung ayaw nilang ma-play diyan. At isipin ng tao, kaya pala. Although alam naman na ng mga Pilipino, pero yung mga hindi nakakaalam, ayaw nila na madagdagan pa yung mga nakakaalam. So anong nangyari? Maraming salamat kay Coach Oli dahil natagpuan niya itong itong video na ito at ipinost niya. Na ipi-play ko para maintindihan nyo what happened, why Inday Sara made a press conference kasi it's a life and death situation para sa kanila eh. Pinatayan sila ng kuryente in the dead of the night. They denied Zuleika Lopez of her lawyer. Ita-transfer siya sa corrections facility. Hindi naman siya kriminal. Ikaw ba gusto mo ikulong kita sa kuluan ng mga daga? Hindi ka naman daga. Gusto mo ikulong kita sa kulungan ng mga baboy na mabaho? Hindi ka naman baboy. Lalong-lalo na wala ka mang kasalanan. Papayag ka? Siyempre hindi. Ngayon, nung nakita nila na may masama silang balak, gumawa sila ng press con para iparating sa taong bayan, they are doing this to us. At least alam nyo, hindi yung putya bigla na lang. Baka mamaya biglang si Zuleika Lopez nang agaw na lang ng baril ng di oras yan. Alam niyo yung tawag dito, maraming pwedeng mangyari sa maikling panahon. Kaya gumawa na sila ng paraan para iparating sa mga tao, para i-preempt yung masamang balak ng Congress sa kanila. Eto yung mga nangyari nun. Pasok. Ibabasahin na po namin yung order na naka-arrest naman po. Ma'am. Okay, ma'am. Ito, ma'am, tigisa po ulit tayo. Just a moment. Yes, no. Do I need my lawyers to be present? Hindi naman po, ma'am. Hindi naman I po. really This like my time. lawyers to be present. Hindi daw kailangan ng lawyers. Pero kung ang isang tao nagre-request ng lawyer, you should not deny her of that. Kasi basic rights niya yun. Karapatan niya yun. I am a lawyer, but I'm the subject here. So, may we call our lawyer or my lawyer para malaman niya to, and if there is a legal remedy to stop this, because I don't want this. I don't want to go to a corrections facilities kasi I'm a law-abiding citizen. So para maalaman ko lang kung meron ba akong legal remedy para mapahinto ito. Kasi ayaw kong umalis dito. I feel safe here. I'm a detainee of the Congress, so I should stay in the premises of the Congress. So yun yung pinupunto dito ni Zuleika Lopez. At itong ali na ito, palagay ko, hindi ko naman masisi na itong mga nagsiserve ng order, sumusunod lang din sa kanilang mga amo, because kung di sila susunod, tatanggalin din naman sila. So pinagtatanggol at pinaglalaban lang din nila yung kanilang trabaho, which is i-execute ito. By all means, pero mali, pero kailangan nila i-execute kasi nga, mawawala na sila ng trabaho. So naintindihan ko rin sila. Present, ma'am. Opo. Ma'am, hindi po muna ngayon. Kasi, ma'am. So, are you transferring me now? Yes po, ma'am. No, I really want my lawyers to be present. Are you transferring me now? Yes po. Hindi pwede. I should have my lawyer, di ba? Kailangan talaga yun. Mantakin mo, kukunin nyo ko, ita-transfer nyo ko sa madaling araw, anong oras na, tapos gusto nyo, hindi alam to ng mga mahal ko sa buhay, ng abogado. If something happens to me while on transit, paanong yan? Walang nakakaalam, tayo lang. Paano kung kidnapin nyo ko, itapon nyo ko sa bangin? So I need someone to know all of this. More so, my lawyer, para at least alam natin, are you yung nagbe-break ba kayo ng law? In doing this? Attorney, ang order ng committee ng House is to transfer you immediately. Ang order ng committee is to transfer you immediately. Sino yan? Si Joel Chua. Ganyang katarantado si Joel Chua. Tapos sasabihin ni Joel Chua na threatened ang buhay ko. Kaya nag-hire ako ng mga bodyguard. Ulul, matagal ka nang may bodyguard. Inaalagaan nila yung tabingi mong muka. Ang ina nyo, padrama-drama kayo, tarantado kayo. Ayan sabi ng committee, sino ba yung committee head? Ikaw. Transfer you immediately. Anong legal basis nyo para gawin yan? Saka na natin pag-usapan, gawin na muna natin. Hindi pwede yun. Utangin na galawang General Torre yan eh. Ganyan ang ginawa ni General Torre sa KOJC. Sabi ni Torion,
Si Sylvia Simañez man, yung ano mo, yung inaaresto mo, hindi man taga rito, nakalagay dito sa warrant mo, Pasig, ba't nandito ka sa Davao? Idemanda nyo na lang ako. Hindi ito ang tamang panahon para pag-usapan ng mga legal na bagay. Gagawin ko ang dapat kong gawin, idemanda nyo ako kung gusto nyo. Hindi pa pwedeng ganun, sir. Putang ina ninyo, hindi pa pwedeng ganun. Poking ina nyo, hindi talaga pa pwede yun. Yung batas ay nandiyadyaan para sundin, hindi para labagin. Tapos saka na lang natin pag-usapan. Hindi pwedeng ganun. Ang ina yan yung umikot na mindset eh. Ngayong administrasyon ni Bongbong na dapat huminto, dapat ang batas ay batas. Umaga, tanghali o gabi, ang batas ay batas. Bumagyo, umaraw, umulan ng pako, umulan ng tae. Kung ano yung batas, yun dapat ang sinusunod natin. Hindi pwedeng, mali itong batas na ito, mali itong ginagawa mo. Idemanda mo na lang ako. Gagawin ko pa rin yan. Tsang inang yan. Krimen yun. A crime is a crime. Whether you are performing your duty, a crime is a crime. If it's not in the law, then it is a crime. Illegal abuse of discretion yan. Utang ina ninyo. Itong ginagawa nila kay Zulaika Lopez, ganito, gusto nilang i-transfer ng dead of the night. Nang walang abogado, walang nakakaalam, basta na lang, natutulog na yung tao, pumasok sila doon. Kasi daw, delikado ang buhay mo rito. Gago ka ba? Ang delikadong buhay ko rito, mas delikadong buhay ko sa gagawin nyo. Hindi ko naman kayo kilala. Buti sana kung kamag-anak ko kayo magta-transfer sa akin, tapos meron tayong mga 10 armado na mga kasama natin na poprotekta sa atin. Kung delikado pala ako dito, ba't hindi kayo maglagay ng maraming pulis dyan sa labas ng kwarto? Isa lang naman ang daanan papunta at palabas dito sa kwarto na to. Yan, pinto na yan. Di harangan nyo yan. Hanggang mag-umaga. Tapos, pag-usapan natin sa umaga kung ano ba yung magandang dahilan, paraan para ma-secure ako. Pwede bang sa bahay na lang ako? Kasi mas safe ako doon. Di ba? Kung safety ko lang yung pinag-uusapan natin dito, baka mas safe ako sa bahay ko. Alam mo yung mga ganong legal remedies and pwedeng maging discussions. Kaya lang hindi eh. Tingnan yung gagawin nila. I understand Yes, that, yes. but I really like my lawyers to be present. Can we arrange that while on transit? Pwede ba yun? So may balak talaga silang masama. Can we arrange that while we're in transit? Putsang inan yan. Bakit hindi mo ngayon gawin? Gagawin nyo rin pala. Bakit kailangan na while we're in transit? Naintindihan ko nga itong dalawa na ito kasi nga, meron silang utos. Ang utos sa kanila, gawin. Yan. At pag di nyo ginawa yan, palagay ko kaya nila pinipilit to kahit wala na sa batas kasi nga, at stake yung kanilang mga trabaho. At stake yung kanilang mga trabaho, kaya ganyan sila ka-insistent na dalin si Zulaika Lopez. Unless, dalawa lang yan. Sumusunod sila sa utos dahil sa trabaho nila, ayaw nila mawala sa trabaho, or sumusunod sila sa utos dahil putang ina mga tarantado at criminal din sila. Baka sinabi sa kanila na gawin nyo ito, if not, putang ina. O gawin nyo ito, by all means, bayad kayo. Pwedeng ganun. Binibigyan ko kayo ng dalawang option. Maniwala kayo kung saan kayo maniniwala. No, I really like my lawyers to be present. Ma'am, we can arrange that naman, ma'am, for you. Pero, ma'am, let Can you call us... them now? No, ma'am, let us... Di ba, let me call them now, tapos sasabihin, no? Zulaika Lopez is also a lawyer. She wants a lawyer because she cannot lawyer for herself. Or at least man lang, kailangan niya ng witness dito sa mga ginagawa nila na ito. That they are denying her of that. And by doing so, they denied her and denying her of her rights. Because we are I need my under... lawyers to be present now. Please. I need my lawyers to be present. Ma'am, not here po. I am serving my detention in the field. Opo. Please know that. From the US, I came back. I sat there and I answered the questions. So I would like my lawyers to be present. Ma'am, are your lawyers around? Di ba? Piloso pa ang gago eh. Are your lawyers around? Kaya nga let me call my lawyer eh. Tanga ka ba? So dito pa lang, alam mo na eh. Na itong dalawang ulol na ito, hindi na ito gumaganap sa tungkulin nila. At hindi na nila ginaganapan yung tungkulin nila dahil alam nila yung trabaho nila. Ginaganapan na nila yung tungkulin nila dahil pwedeng bayad sila or kasabwat sila talaga dito sa mga panggigipit sa mga Duterte. Yun lang, kasangkapan sila at tinanggap na nila yung idea na yun. Kasi meron naman nakatulad yan, yung mga pulis na mga nakaharang sa mga rally. Pag tinanong mo naman sila, Duterte sila eh. Hindi naman namin gusto sa sir, kaya lang kailangan namin gawin doon trabaho eh. So hindi kami talaga alis dito kasi ito trabaho namin. Pero malungkot kami dito sa mga nangyayari to. May mga ganun eh. Pero itong dalawa na to, it appears to me na mukhang kasabwat to sa kademonyohan. Mukha Hindi ko sinasabing kasabwat talaga sila. Pwedeng ganun, pwedeng hindi. Bahala kayo kung saan kayo maniniwala. Pero
I-judge nyo na lang yung mga decisions ninyo dito sa mapapanood nyo. We are going to call them. And but we are ordered to I want my implement this lawyers to be immediately. present. Ma'am, please. Opo. So, Please I'm going to understand. also. Kasi ang ano sa Wala akong problema, Yes. sir. But I need my lawyers to be present. before we can effect this, ma'am. I need Because my ba- lawyers. No, let them come with me. Or mas at least masabihan ko sila. Ma'am, safe naman po kayo with us. Paano mo sabi? Safe nga eh. Hindi nga kayo gumagawa, sumusunod sa batas. Safe with us. Safe ako sa lawyer ko. Hindi ito usapin kung mas safe ako sa'yo. Mas sigurado ako mas safe ako sa lawyer ko. So, hindi man kita kilala. Hindi ko alam kung naligo ka. Oo, hindi ako safe sa'yo. Gusto mo nga ako alisin dito eh. Ayaw kong umalis dito. Hindi naman ako lumabag ng batas eh. Oh, tapos ililipat nyo ako doon sa mga lugar ng kulungan. Eh, paglipat nyo sa akin doon, may kasama ako sa selda. Kung patayin ako doon, magagawa ko. Tapos sasabi, kasama ba kita sa loob pagka pinasok nyo ako sa selda doon? Safe ka sa akin pag nagsasabi mo? It is not that. Wala akong issue about that. Read the room now. Ma'am, may lawyer naman po kami dito. I am not. Bobo talaga eh. May lawyer naman po kami dito. Eh, lawyer mo yan, tanga. Hindi naman niya lawyer yan eh. Abnormal din tong putang ina nito eh. Kaya naman pala hindi na ipinatawag ito at pinaupo dyan dahil magbi-break ito. Oo, baka ilaglag pa nito Kongreso. Kaya naman pa itong dalawang to yan, si Zulaika at saka yung babae na yan, supposedly uupo yan sa witness stand po tayo na hindi na nila pinaupo, si Matibag na lang. Malakas na daw yung kaso nila doon sa dalawang ulol nilang witness plus si Matibag. Inang yan. Oh, ito yung ayaw nilang lumabas. Yan yung ayaw nila lumabas. Diretso. Go anywhere. Just leave the room now. Leave the room now. Ma'am, we'll check muna po sa aming committee. Walang problema. Leave the room now. I just want my lawyers to be present. Narinig niyo yan lahat, ha? Opo, opo. I want my lawyers to be present. Please leave the room now. Paki-informal sa... Leave the room now. You can stay there. Walang problema. Nicole, leave the room now. Opo. Please just leave the room. Ma'am, wait lang po. Maghintay lang po muna kami ng instruction. At this point, nararamdaman na ni Zulika na putang ina, peperasahin ako ng mga ito. Tinatry ko silang kausapin ng mahinahon eh. At nang nasa batas eh. Pero mukhang, porsigido sila. Mukhang may masamang balak talaga to sa akin. So, unti-unti, nagsising in na kay Zulaika Lopez na puta, may something. May gagawin sa akin tong mga to. Wala na sa batas yung ginagawa nila eh. Pinipilit nila eh. So, may plano tong mga to. Natatakot na si Zulaika Lopez dito. Yan na, dyan na nagsisimula yan. Yung pagbi-breakdown niya, dyan na nagsimula yan. Kung ano naman po yung instruction nila. Leave the room now. Oh, it's okay. Please just go out. Yeah. Leave the room now. 2022. Yan, so pinatayan na nila ng kuryente. Pinatayan na nila ng kuryente. Nandiyan dyan na si Inday Sara, dumating na siya. Kasi nga, tinawagan na siya eh. Ma'am, puta, may masama silang balak. O pumunta na, mantakin mo Congress, Inday Sara, second to the highest. Oh, hindi nirespeto. Ganyan sila ganyan sila ka-eager na gumawa ng krimen. Siyempre ako si Inday Sara. Siyempre naman kahit papaano, 'di ba? Irespeto niyo naman yung posisyon ko. Kung galit kayo sa akin, at least man lang yung posisyon ko. Irespeto niyo. And I'm also a lawyer. I know what you're doing is wrong. So let's talk about this in the morning. Let's go to Supreme Court and ask Supreme Court sa intervention. Mali yung ginagawa niyo. Pero hindi ma'am, may utos sa amin ngayong gabi. Ay, putang ina nyo. Hindi pipe. Lalaban talaga yung mga yan. Kasi nga, alam nila na may gagawin kayong masama. Tapos, gusto nyo, pumayag lang sila na may gawin silang masama sa inyo. Kaya, yan na yung trigger. Nag-trigger kung bakit nagkaroon ng press con na ganun. Ako po yung lawyer niya ngayon. Ma'am, no, we're just reading po the order. Opo. Order, nabasa na po yan. Ako po yung lawyer niya ngayon. Yes, ma'am. Opo. Kasi, this is a detention center. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Opo. Yes, ma'am. Hardman Dam. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, may space kayo para dito sa kanya. Yes, ma'am. Diba? Opo. Ma'am, let us just comply because we are mandated to read this order. We will just simply read it to ma'am. Yes po. Share the copy here. Ma'am, no, I think that's a different one, ma'am. Okay. That's, yes, ma'am, but before I give you the copy, ma'am, will you please allow me to read it? Pwede. Bigyan mo siya ng kopya habang binabasa mo. Para malaman din niya kung ano yung binabasa mo. Itong mga to, walang mga alam eh. Can you just give us a copy? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Diba? Give us a copy and then you read it. Para I know what you're reading. Oh. Thank you so much, ma'am. Okay, ma'am, may I continue? Into the utilization of public funds, particularly the budget,
appropriated to the office of the President, Vice President, I mean, for the years 2022, 2023, Ayan na. So dumating na dun sa press con, nag-breakdown na si Atty. Zulika na himatay na. O dahil nga, natatakot na siya sa buhay niya. Yun yung trigger kung bakit nangyari ang lahat ng ito na ayaw nilang lumabas sa publiko. Because if a normal person na non-partisan sa politics will see this, definitely, they will understand. Kasi, ang ginagawa ng mainstream media na twist is, si Inday Sara nagbitaw ng ganong salita ng basta-basta lang. Nagbitaw siya ng ganong mga conditional threats ng wala lang. Trip lang niya. Ganon yung pinalalabas nila eh. Na yun yung sinasabi ng depensa. Na let's go back doon sa history why this happened. And alam natin na bagamat vice presidente ito, tao lang din ito, 'di ba? Na yung mga circumstances pushed her to say those words. Arguable yun sa sa Supreme Court. May mga ganun ng issues, may mga dinismiss na yung Supreme Court na grave threats na na dahil sa bugso ng damdamin. That's the argument of the defense. Na ayaw na gustong patunayan pero hindi na pinaupo itong mga tao na to diyan sa witness stand. Because mapapahamak sila. Magagaling yung defense eh. Lalabas yan sa media. O, pag lumabas yan, yari sila. O, kaya ngayon, si Matibag na lang paupuin nila kasi si Matibag matigas ang mukha nun. Sanay man yun. Sanay yun sa sa mga gawaing illegal. Oh. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap